Christ or God. Si Kristo, ang sa akin, ay ang Diyos ang creator, hindi si Kristo. Si Kristo, o si Jesus Christ, siya ang create ng Diyos. May nakasulat po sa Bible na si Kristo ay ginawa. Pastor, si Kristo ay ginawa ng Diyos. O, si Jesus Christ, o si Jesus ay ginawa ng Diyos. So, yung creator dito, in the beginning, chapter 1 ng Genesis. In the beginning, God created the heaven and the earth. Sino po yun? Si Kristo ba yun? Sana yun? 1:1. Genesis 1:1. In the beginning, God created the heaven and the earth. Wala pa ba yan si Jesus Christ? Verse 3. Verse 3. And God said, let there be light, and there was light. Sino po yung gumawa niyan? Si Jesus Christ ba yan? God alone. Ha? God alone. Oh, verse 11. Verse 11. Now, and God said, let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the tree yielding fruit. Yung the word God said, let the earth bring forth. Sa magitan ng salita ng Diyos, lahat ng bagay ginawa niya yung ano. Verse 19 ata yun. And God, ayan. God made two great light, the greater light to rule the day and the lesser light to rule the night. Yung Diyos po ang gumawa niyan. Ngayon, ano ang kalagayan ni Kristo? Ano ang kalagayan ni Kristo? Si Kristo po ay ginawa ng Diyos na Panginoon at tagapagligtas. Acts chapter 2, verse 36. Kalimutan ko yung gusto ko. Hindi po sila kapantay. Si Kristo ay creator, ang Diyos ay creator, si Kristo din ay creator. Hindi po yun. Acts chapter 2:36. Therefore let all the house of Israel know assuredly that God hath made that same Jesus whom He hath crucified, both Lord and Christ. So malinaw po yung Biblia. So si Pablo, may declaration po dyan si Pablo. So, si Kristo ba ay kapantay ng Diyos? Sinasabi ba ni Kristo na ako at ang Ama ay kapantay dalawa? No, hindi po yun. Ang declaration ni Kristo, ang Ama ang gumagawa ng lahat ng bagay sa akin. John chapter 10, basahin po natin. So, ilagay po natin ang kaisipan. Kung anong kaisipan ng mga apostol, ganun din po dapat ang kaisipan natin. John chapter 10, verse 28. And I give unto them eternal life, that we shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hands. 29. My Father. Pag sinabing Father at saka yung Son, magkaiba po yun. Mas una po yung Father kaysa sa anak. Pwede bang mauna yung anak kaysa ama? Hindi po yun. Kumbaga, logic lang. Isa na lang. My Father which gave me is greater than all. Ang Ama daw ay higit kaysa sa akin, and no man is able to pluck. 14. Ito, chapter 14. Ang sabi niya, mayroon siyang sinabi na greater verse 12. Verse 12. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do shall he do also, the greater works than he. Hindi. Mayroon siyang isang salita dito na higit ang Ama kaya sa akin. The Father is greater than I. 28. Ayan, yan. Kaya nasabi ko po, hindi po kapantay ang Ama at saka yung anak. Pero pwede ba maging kapantay yung ama at yung anak sa ama? Pwede ba maging kapantay? Pwede silang maging kapantay. Kung bibigyan ng authority ng ama ang anak. Amen? Ang pagiging pantay ng anak ay bigay ng ama. Amen. Minana. Mana ng ama. O mana na mula sa ama. Yung anak. Yun po yun. Ang sabi niya, ye have heard now, I say unto you, I go away and come again unto you. If you love me, you would rejoice because I said, I go unto the Father. For my Father is greater than I. Amen. Malinaw po yun. Hindi po
Hindi po salungat ang Biblia sa atin. Amen. Ha? Bakit si Kristo lumikha? May purpose po ang Ama. Nag-iinit pa lang eh.